appears that Duterte Rodi garnered 662,630 votes for the office of mayor, the same being the highest number of votes legally cast for said office. Landslide victory dahil nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 662,630 votes. Malayong-malayo mula sa higit 80,000 votes na nakuha ng mahigpit nitong katunggali na si Carlo Nograles. Patunay ito ng patuloy na suporta at tiwala ng mga Davaoenyo sa dating Pangulo sa kabila ng hinaharap nitong kasong crime against humanity sa International Criminal Court o ICC. Bagamat wala ang presensya ng dating Pangulo, ay hindi ito issue upang hindi matuloy ang proklamasyon, lalo't wala silang natanggap na order ng suspension of proclamation. Kapag ka po yung Certificate of Canvass and Proclamation, pinirmahan at binasa na at inisyu na ng boards of canvassers, whether municipal, city, provincial, or national board, you're deemed proclaimed. Yun po yun. Yung pagtataas ng kamay, kaya po may napo-proclaim na wala siya eh. Then hindi naman po yung proclamation ceremonial po yun. Ang proclamation mo is the issuance and promulgation of the Certificate of Canvass and Proclamation. Sa botong 651,356 ay panalo naman si Baste Duterte bilang Vice Mayor ng lungsod. Kaya kung pagbabatayan ang naging resulta, si Baste Duterte ang maaring pansamantalang hahalili sa dating Pangulo. Wala talaga siya dito. So ang expectation namin ay mag-acting mayor ang Vice Mayor. We leave that to the DILG. Ang jurisdiction po ng Commission on Elections, i-proclaim kung sino ang nanalo sa eleksyon. At kung sino yung nanalo, siya yung nakakuha ng pinakamaraming boto sa posisyon na yun. Sa ngayon ay inaabangan ng marami kung papaano makapagsiservisyo si dating Pangulong Duterte sa mga Davaoenyo. Ngayong nananatili pa rin siya sa The Hague, Netherlands. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.